So yung gagamitin nating controller na i-install dito kay Zero 10X ay yung ating Mini Motors original 60 volts 30 ampere times 2. So ito guys, 2-in-1 siya. So ibig sabihin, dalawang controller sa loob ng isang controller. So usually guys, kapag mini motors, ito yung tinatawag natin na is square wave controller. So sa square wave controller guys, usually manonotice ninyo, ayan, phase wire lang. So tatlong phase wire lang yung ginagamit nila. So unlike dito guys, sa sine wave controller, ito naman ay sa Tiburon GT. So makikita nyo guys, meron siyang phase wire dito na tatlo, and then meron din siyang pang hall sensor. So sa madali sabi, itong square wave ay sensorless siya. So dito naman guys, kung makikinotice ninyo, dalawa yung controller na sa sine wave. Ayan, so dalawa yung controller. So controller A and then controller B. So dito guys, ang advantage ng controller A and controller B, so just in case na masira yung isang controller, pwede nyo siyang palitan ng panibago. Unlike dito sa 2-in-1 compact controller, kapag nasira yung isa, so may tendency na buong controller na yung papalitan natin. Performance-wise naman yung pag-usapan natin. So para sa akin guys, based na rin sa experience ko, itong sine wave controller kasi matipid to sa battery. At the same time, yung motor tahimik, so napaka-efficient niya pagdating sa performance. Unlike dito guys sa square wave or sa mini motors controller, kung mapapansin nyo kasi sa mini motors, tumutunog yung motor or meron kayong vibrations na maririnig. So usually medyo malakas talaga siyang mag-consume sa battery.